baby. Good morning! It's Monday. It's 4:40 a.m. We're going to the gym. We are working on going to the gym very early in the day kasi may pasok si Alot in the morning. Nagtuturo na siya sa school every time kasi nakakauwi na siya. Pagod na din ako sa trabaho. So wala na kami energy na pumunta sa gym. Good morning, baby. I can tell. Kunwari pa kalahati lang. Do you want to show them your snack? No. Of course na. Gusto mo ba mag-aral ako magluto? Nugot ko. Ah! Umalis si Alot, so mag-isa na lang ako. Binili ko lang to ulam sa tindahan kanina. Kasi first, hindi ako marunong magluto. And pangalawa, wala ng time mag-attempt magluto. Sa mga hindi nakakalam sa inyo, si Alot ay hired na as a teacher. Isa na siyang ganap na teacher. Proud na proud ako sa asawa ko. Yeah, I'm very proud of him! Very, very proud of him. Sobra. So, I look like a mess. Pahinga muna ng konti. After ko makapahinga is mag-walk ako ng dogs. Okay, so I just got finished pag-walk ng dogs. Ngayon naman ay gagawa muna ako ng matcha. Ang plano ko for today, maglilinis ako ng house, magpapa-car wash, maligo, mag-work, pumunta sa SM para magtingin ng vlogging camera. So, kinakareer ko na to. Yeah, yun yung mga plans ko today. Bibilisan ko na kasi if mag-slack off ako sa morning, mamaya gabi na, wala pa ako nagagawa. Let's have a productive day. Medyo naiisip ko, what if magbagong buhay na ako, tapos wag na akong uminom ng mga unhealthy like sodas, tapos mag-lean na lang ako sa water, tapos yung mga electrolytes, tapos yung mga drinks na good for your gut health. Meron akong matcha. So, at the moment, meron akong 3 klase ng matcha. Little Retail PH matcha powder. Super Grocer matcha. Binili ko lang din siya sa TikTok. And then, I have my Peak. Nire-reserve ko to sa mga special occasions. Itago muna kita for today. Ayan, so meron din akong mga teas na sisikapin ko talaga na mag-tea na lang ako kaysa sa mga soft drinks. At saka unhealthy na beverage. Hello! Today is Monday. Kakatapos ko lang mag-work sa coffee shop. I spent maybe 3 hours here, but I ordered a lot with my sister. So yeah, I'm going to go to a nail appointment. I chose a nail design that was picked by my husband, Alot. Come with me. Kakauwi ko lang. So stressful. Yung aking itinerary is natupad ko naman maliban sa nails ko. Hindi ako natuloy sa aking nail appointment. Actually, nagpunta ako. Based sa experience namin, hindi masyadong magagaling maggawa ng nails yung mga nasa salon. Since a few years ago, sa home-based na nail tech ako nagpapa-nails kasi magaling talaga sila gumawa. Pero nung wedding ko, 3 days before my wedding, nagpa-nails ako sa Nailaholics. Never ako nagpapa-nails sa mall or sa salon kasi mahal sila compared sa mga home-based. At since Nailaholics yon and then located siya sa SM, no doubt in my mind talaga na maganda siya kasi mahal. So, nagpa-nails ako doon. 2 days later, like the day before my wedding, natanggal agad yung nail. So, hindi man lang umabot sa kasal ko. Yung isa sa mga wedding coordinators ko is may pandikit siya sa nail. So, ginamit namin yun. Pero nung mismong sa altar na kami, napansin ko yung nail ko walang laman. So, walang laman yung isa. So, kapag nagpipicture kami, nakatago yung isa kong nail. Yeah, binayad ko dun sa Nailaholic is 6K. Pero kasama yung polish ko sa paa. Yung kinalabasan nung polish ko sa paa ay parang papel na color white. Siya maganda at all. Pero yung nails ko sa kamay, white din naman siya. Umabot siya ng 6,000. Nagulat ako nung nagbabayad ako kasi 6,000. Pala yung polish nila, hindi pa kasama dun sa price nung nail extensions. So parang hidden price siya. Parang 4,000 yung extensions and then yung polish na ginamit nila is additional 1,000. Sabi ko pa nga nung nagbayad ako isa na next time, i-disclose nila sa customer yung price nung service. Kasi paano kung hindi mabait yung customer? E di sumakit yung ulo nila. Doon ko na pagtanto na hindi pala lahat ng salon ay maayos.
I've had my nails done in a few salons. Tapos lahat sila hindi talaga maganda yung quality. Yung mga pinupuntahan namin na maganda talaga yung gawa is mostly yung mga home-based na salon. Yung freelancers, ganun. Doon ako nagpunta sa isang home-based. Nirefer lang siya sa akin ng sister ko. Ang kaso lang, pagdating doon, sobrang ginagawa yung kalsada. One way lang. So parang magkakasalubong yung mga sasakyan. Ang hirap nung daan papunta doon. And then pagdating ko doon, makipot yung kalsada. So nag-decide ako na hindi na ako tumuloy sa appointment. I'm home. Malapit na rin si Alot dito sa house. I'm going to spend some time with him. Thank you so much for watching. I hope you're having a great start to the week. And I will see you later.